Clarita, anak. Isarado mo na nga yung mga bintana. Ang lamig-lamig. Baka pasukan pa yung baga ko. Tsaka gabi na rin eh. Opo, Itay. Saglit na lang po ito. Pinatutuyo ko lang itong mga daw ng sili. Alam niyo na, para sa usok. Nabasa ko kasi ito dun sa librong binili ko tungkol sa mga herbal na panggagamot. At saka mga pangontra na rin sa hindi natin kauri. Mahirap na po eh. Baka bumalik yung mga aswang. Ilang beses ka ba naming pagsasabihan ng tatay mo? Huwag mo nang pakialaman yung mga halahalaman na yan, lalo na tuwing gabi. May oras yan at kailangan mo rin ng gabay. Pag-aaral mo na lang ang atupagin mo, ano ka ba? Oo, Nay. Hindi ko naman napapabayaan yung pag-aaral ko eh. Pagbigyan niyo na lang po ako sa hilig ko. May kinalaman din naman po to sa pag-nurse ko eh. Tsaka, alam niyo namang may bali-balitang may gumagalang aswang tapos marami na ring nabiktima. Nakakabahala kaya? Nako, Clarita. Yang mga ganyan, mas lalapit lang kapag pinansin mo. Mas mabuti pang manahimik ka na lang kesa salubugin mo yung mga yan. Hindi naman natin alam, Tay, kung kailan sila darating. Naghahanda lang naman ho ako. Eh paano kung kusa silang dumating? Eh di dumating kung dumating. Ganon talaga. Pero tama ang tatay mo. Iwasan mo na yung mga ganyang bagay. Hindi para sa'yo yan, sinasabi ko sa'yo. Nay naman, yun na naman kayo eh. Hindi ko alam kung may tinatago ba kayo sa akin o ano. Ayan ka na naman sa tinatago. Tigilan mo nga yan. Isipin mo na lang na may mga bagay na hindi mo kailangang malaman pa. Ang sa amin lang naman, anak. Nag-aalala kami sa'yo. Pinoprotektahan ka lang namin. Yun. Kaya wag mo na sanang masamain pa yung mga sinasabi namin sa'yo. Yun na nga po eh. Itong ginagawa ko naman, bilang protection nga sa atin to, kung sakaling may dumating o kaya hindi natin inaasahan. Parang tinatawag kasi ako ng kakayang to eh. Yung para pang may kulang sa akin na hindi ko alam. Pero kung ayaw niyong sabihin, ano naman ang magagawa ko, hindi ba? Anak naman, ano pa bang kulang sa'yo? Lahat naman binibigay namin. Tsaka ano pa bang dapat mong sabihin? Kung ano man ang hinahanap mo, isipin mo na lang na kailangan naming gawin yon para sa kapakanan mo. Piliin mo na lang na mabuhay ng simple, anak. Yung malayo sa kadiliman. Gaya ng ginawa namin ng nanay mo. Pero Nay, Tay. Ay nako, makulit ka talagang bata ka. Itulog mo na lang yung nararamdaman mo. Sige na. Basta, ang punot dulo naman ito ay ang malaman mong lagi naming iniisip ang kapakanan mo. Mahal na mahal ka namin, anak. Tamang tatay mo, Clarita. Itaga mo pa sa bato. Itataya namin ang buhay namin para sa iyo, anak. Ano ba naman yung sinasabi niyo? Para kayo nagpapahiwatig eh. Alam ko naman ho yan. At saka, mahal na mahal ko rin po kayo. Pero sige po, isasarado ko na yung mga bintana. Papasok na rin ho ako sa kwarto pagkatapos kong iligpit yung mga gamit ko. Magkahiwalay kami ng kwarto ng mga magulang ko. Madali naman akong nakatulog, pero biglang may nangyari sa akin. Ano to? Bakit gising ang diwa ko pero tunog yung katawan ko? Binabangungot ba ako? Ano ba to? Tamang-tama. Ikaw na nga ang hinahanap ko, Clarita. Ikaw ang magbubunga ng walang hanggang kapangyarihan. Kaya huwag ka nang pumalagpak. Sino ka? Ano ginagawa mo sa akin? Tsaka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Bakit? Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Hayop ka. Lumayo ka sa akin. Nanay Susan! Tatay Binte! Tulong! Bakit walang lumalabas na boses? Hayop ka!
Wala ka nang magagawa pa, Clarita. Nakatakda itong mangyari. Kaya tanggapin mo na lang. Sinadya kong walang makarinig sa'yo hanggang sa matapos ako. At malapit na. Ano yun? Panaginip. Ay, Diyos ko po. Buti na lang. Pero sino kaya yung taong yun? At saka, ba't parang sobrang sakit ng katawan ko? Anong tao? Ako ang hari ng aswang, Clarita. At lahat ng yun ay tunay na nangyari. Dahil sa pangalan ko, dadalhin mo ang bunga ko ng 9 na buwan. At buwat nun, babalikan kita pagkatapos ng 7 taon. Ano sinasabi mo? Totoo ka? Aswang! Aswang! Nay! Nay! May aswang! Sabi ko na nga ba, Mindy, ngayon na, ilabas mong sundang at dadasalan ko siya. Hoy, aswang! Kami ang harapin mo! Galanas Basaro ng taas, sa Mildikali Kabab. Akala niyo ba? Gagana sa akin ang armas at pipitsuging orasyon na yan sa isang haring aswang na katulad ko. Naihibang na ata kayo. Lalo na ikaw, Susan, na retiradong manggagamot. Retiradong manggagamot? Nay, tay, may alam kayo? Sagaban lang kayo sa bubuing kong puno. Hindi na dapat kayo mabuhay pa. Kaya, papasdangin ko na kayo. Ihanda mo ang bunga, Clarita. Babalikan ko kayo. Anong ginawa mo? Demonyo ka! Nay! Tay! Kumapit kayo! Huwag niyo akong iwan! Anak, tumakas ka na. Lisanin mo ang lugar nito. Susunugin mo. Kasama kami. Patawad kung iiwag ka na namin. Pero hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Anak, mahal na mahal ka namin. Hindi! Hindi ko pwede! Hindi ko kaya, tay! Hindi! Huwag niyo akong iwan! Kailangan ko po kayo! Clarita, anak, patawad kung nilihim ko sa iyo. Pero lahat ng yun ay para sa kapakanan mo. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Pero tumakas ka na. Tamang tatay mo. Hindi dapat magkaroon ng babalikan ng haring aswang. Sunugin mo to. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Nay, hindi ko kaya. Huwag kong patilin kayo, iiwan ko. Parang awa niyo na. Kayanin niyo po. Isusugod ko kayo sa pinakamalapit na pagamutan. Halika po kayo. Hindi na, anak. Hanggang dito na lang kami. Ikaw, magpapatuloy ka. Mulat kayo, tay. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy nang wala kayo. Parang awa niyo na. Iligtas mo ang sarili mo. Gagabayan ka namin lagi. Puntahan mo si... Nay! Hindi! Nanay! Tay! Huwag niyo akong iwan. Parang awa niyo na.
Oops, bago po magpatuloy, magandang araw po. Magpapakilala po muna ako at ako'y apo na ni Lola Clarita. Wala na po siya. Pero ang kwento pong ito ay para hindi namin siya malilimutan dahil ipinasa niya itong lahat sa amin. Siya nga pala, may mga lola rin ba kayo o lolo na maraming kwentong kababalaghan? Share nyo naman sa comment section kasi namimiss ko ng mga kwento ng lola ko. Saka pakilike na rin po itong video. O, bago pa magkalimutan, itutuloy ko na at boboses na lang ako na parang si Lola Clarita ko. Tumakas akong humahagulgol noon matapos na sunugin ang bahay kasama ang mga bangkay ng magulang ko, gaya ng sinabi nila. Basta kumaripas ako habang walang tao. Hindi ko na alam kung nasan ako hanggang sa mapasok ako sa masukal na daan. Masakit na ang mga paa ko, ang binti ko, ang buo kong katawan. May dugo pang tumutulo sa hita ko pero dumiretso ako hanggang sa tuluyan akong bumagsak at nawala ng malay. Nagising na lang ako dahil sa isang malumanay na boses. Iha, gising! Hoy, teka lang, gumising ka. Madaling araw na. Hindi kita kaakayanin buhatin mag-isa. Gumising ka! Teka, nasan ako? Sino ka? Aswang ka ba? Lumayo ka! Lumayo ka! Huwag mo na ako idakay! Hindi, Iha. Hindi ako aswang. Kumalma ka. Tao ako. Natagpuan lang kitang balisang kumakaripas, kaya sinundan kita hanggang sa natumba ka. Kaya ginising naman kita ngayon. Ano bang nangyari sa'yo? Hindi ko kayo aswang. Salamat. Akala ko mababaliwala ang sakripisyo ng mga hayop yung demonyo yun. Si Nana. Anong gagawin ko? Saan ako pupunta ngayon? Teka, Iha. Kung hindi mo kayang ikwento ang nangyari, hindi na kita pipilitin. Kalma ka lang muna. Huminga ka muna. Medyo mainit ka rin eh. Tamang-tama, namitas ako ng mga halamang gamot. Nguyain mo tong talbos ng bayabas, dali. Talbos ng bayabas? Oo, pampakalma yan ng kaluluwa. Hindi man gagaling ang sugat mo pero inaasahan kong maibsan yan yung bigat na nararamdaman mo. Ay nga pala, kung iniisip mo kung saan ka pupunta, sumama ka muna sa akin at gagamutin kita. Manggagamot din ho kayo? Din? Anong ibig mong sabihin? Inaaral ko rin po kasi yan. Pero tamang mga magulang ko. Mukhang yun pang nagdala sa pamilya namin sa kapahamakan. Bakit ba nangyari to? Sana ako na lang ang nawala. Sana hindi na ako nagising. Tahan na, Iha. Tahan na. Hindi mo kailangang isipin ngayon ang nangyari. Sumama ka sa akin. Doon ka na sa bahay magpahinga. Ligtas ka doon sa kahit anong panganib. Sigurado ho ba kayo? Paano ligtas tayo doon? Talamak ang mga aswang. Ang mga katulad nila ay napag-aralan na. Hindi basta-basta makakapasok sa baryo namin. May mga nakabantay. May mga gumagabay kaya wala kang dapat ikatakot. Saan po ba yun? Pwede po ba talagang dun muna ako? Oo naman. Hindi namin pagsasarhan ng pinto ang sino mang nagagailangan, lalo ka na. At sa tanong mo pala kung alam mo yung may malaking bate sa may dulo ng gubat na to, daan doon ang baryo namin, napalibot ng puno ng sili at sintoris. Hindi ko po alam. Bulag po kasi akong tumakbo kanina tapos hindi pa ako palalabas kaya ganon. Ako nga po pala si Clarita. Tawagin mo na lang akong Manang Lisette. At alam kong pagtatagpo nating to ay nakatadhana. Kaya sumunod ka sa akin, Clarita. Ituring mo na ako bilang bago mong pamilya. Kami ng anak kong si Butch. Poprotektahan din tayo noon. At halos kasing edad mo rin siya sa tingin ko. Pagkakatiwalaan mo ba ako, Clarita? Opo. Wala na rin po akong mapupuntahan. At tama ho kayo. Naniniwala rin ako sa itinakdang mangyari ng mundo.
Gaya ng bili ng mga magulang ko. Susundin ko ho kayo, Manang Lisette. Tila ba himalang nakaramdam ako ng pagkagaan kahit kagagaling lang sa pagdadalamhati sa namayapa kong mga magulang. Basta hindi ko maipaliwanag pero naging kasundo ko naman sila. Kalaunan mga ilang araw buhat nang lumipat ako, umayos ang pakiramdam ko hanggang sa bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Clarita, iha, anong nangyayari sa'yo? Kung anong ikinaganda ng umaga, saka naman ikinatamlay mo. Huwag niyo ho akong intindihin. Ayos lang po ako. Babangon na po ako at magsasangag para makakain na tayo. Ay nako, Clarita. Pagpahingahin mo ang sarili mo. Huwag mo isiping obligado ka rito sa mga bagay-bagay, ha? Nabumutla ka rin, oh. Pero nakakahiya naman Ay po ano ka eh. pa? Hindi mo kailangang mahiya. Hindi naman kita kinupko para maging katulong namin. Sabi ko naman sa iyo mula ngayon, kami na ang pamilya mo. Ituring mo to bilang bahay mo na rin. Wala namang problema yon. Teka, dyan ka lang. Ikukuha kita ng tsaa para naman medyo guminhawa ang pakiramdam mo. Sige po, Nang Lisette. Salamat po. Oh, eto. Inumin mo muna. Pasensya na po, Nang. Hindi ko po sinasadyang masuka. Hindi ko po alam pero nahihilo po talaga ako. Diyos ko. Bakit po? Ano pong meron sa tiyan ko? Buntis ka, Clarita. Po? Ibig sabihin, sa tuwang sinasabi ng Haring Aswang tukol sa bugang sinasabi niya, nababalikan niya ako. Hindi, Manang. Hindi pwedeng mangyari yun. Sa panaginip niya ako. Hindi. Hindi pwedeng mabuhay ito kung gano'n. Clarita, teka, huminahon ka. Ay, ano ba talagang nangyari? Handa ka na bang magkwento? Di ko kasi alam kung ano ba talagang nangyari. Binangungot lang po ako noon. Tapos hinalay ako ng isang lalaki sa panaginip na yun. Tapos akala ko po, panaginip ang lahat. Pero pagkagising ko, nagpakita siya at sinabi niyang tunay na nangyari ang panaginip ko. At doon na siya nagsimulang magbigay ng babala at inatake niya ang mga magulang ko. Manang, hindi. Hindi pwedeng mabuntis ako. Hindi yun totoo. Si Dario, Oh, Butch, ang Haring Aswang ang tinutukoy niya. patawad Rita. Pero masyado siyang makapangyarihan. Kaya hindi malabong mangyari yon. Baka nga anak ng aswang ang nasa sinapupunan mo. Pero bakit ikaw ang pinili niya? Hindi! Manang, anong gagawin ko? Hindi pwedeng mabuhay ito. Ayoko magsilang ng anak ng dilim, ng anak ng demonyo. Clarita, anak, huminahon ka. Naiintindihan kong nararamdaman mo, pero hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Pero Manang, pasensya na o. Pero hindi niyo ako naiintindihan. Wala kayo nung gabing pinilit ako ng demonyong yun. Hindi niyo alam kung paano niya ako pinahirapan. Kung paano pinatay ang mga magulang ko sa harap ko. Kung paano niyo ako tinakot at inapi. Hindi niyo alam ang pakiramdam na yun. Maaari ngang hindi kasing bigat ng naramdaman mo ang naramdaman ko. Pero sinasabi ko sa iyo, Clarita, pinagdaanan ko rin yan. Paano pinagdaanan niyo rin, Nang? May isang gabi rin pinagsamantalahan ako. Pero hindi siya isang halimaw. Isang taong kriminal na parang masahol na rin sa hayop. Wala akong kalaban-laban noon. Pero pinagpatuloy ko ang buhay ko. Kaya isinilang ko si Butch. Nay, At si Butch, alam mo naman mandirigma na siya ngayon na lumalaban sa mga aswang. Lumaki siyang malayo sa hayop na yon at hindi ko siya itinuturing na ama ng anak ko.
Ako ang nagluwal at nagpalaki rito. Kaya binago ko siya at siniguradong maging mabuting tao. Pero tao pa rin si Butch, Manang. Pero ang nasa sinapupunan ko, siguradong may lahing aswang. Paano kung lumaki siya ni isang aswang? Paano kung bawiin nga siya ng Daryong sinasabi ninyo at gawing anak ng dilim? Nasa sayo na yon, Clarita. Pero para sabihin ko sa'yo, walang kasalanan ng bata. Hindi niya piniling mabuhay. Pero pwede mong piliin na palakihin siya ng mabuti. Nandito kami, Clarita. Hindi ka namin bababayaan. Tutulungan ka namin para palakihin siya ng maayos at poprotektahan ka namin. Nasa baryo ka namin, Clarita. Hindi namin nahahayaan na basta-basta makapasok ang mga aswang dito. Tsaka, sa tinagal-tagal naman, hindi pa sila naglalakas loob na sadyain ito. Tama si inay. Puprotektahan kita. Kayo ng anak mo. Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Butch, Manang. Naguguluhan po ako sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Isipin mo lang, Clarita, na lahat ng ito ay may dahilan. Pagsubok na kailangan mong lampasan at ikaw lang dapat ang makakasagot. Kung buhay o kamatayan ang ibibigay mo para sa kanya. Natahimik ako noon at panandaliang nag-isip. Tiningnan kung ano pang mangyayari sa kinabukasan at bigla na lamang akong naluha. Oh, Iha. Bakit bigla ka na naman umiyak? Anong nangyari? Tama ho kayo. Bigla kong naisip ang buhay na naghihintay. At ako ang may hawak nun. Hindi ko pagkakaitan ng biyayang ito. At lalong hindi ko ituturing bilang kamalasan. Yan ang sagot na hinihintay ko, Clarita. Hindi madali, pero tandaan mong hindi ka nag-iisa. Nandito lang kami, Clarita. Nandito lang kami. Salamat, Butch. Maraming salamat, Manang Lisel, sa pagtanggap niyo sa akin dito. Kahit hindi niyo ako kaano-ano. Sabi ko naman sa'yo, may dahilan ang lahat ng ito. At pagbubutihin ko po ang pagtira ko dito. Habang hindi pa ulit ako makakapag-aral. Hindi niyo man itatanong. May alam din po ako sa panggagamot. Siguro, itutuloy ko yun para sa anak ko. Naging tahimik ang buhay namin ni Manang Lizeth, Butch at ng anak kong pinangalanan kong Carlo sa loob ng baryo. Naging sagradong lugar yon para sa akin. Totoo kasing walang sumugod na aswang sa buong pagtigil ko doon. Ngunit dumating ang mga araw na malapit na ang 7 kaarawan ni Carlo. Nag-iba ang pakiramdam ko, isang madilim na hapon. Mapait ang panahon. Parang may naghihintay na panganib, Manang. Kanina pa ako hindi mapakali. Ay, sinabi mo pa, Iha. Maging ako'y kanina pa naginginig kahit wala namang bumubugsong hangin. Ewan ko, ang bigat-bigat. Ano kayang meron? At saka nasa na ba si Butch? Nag-ikot at may naamoy kaming nasa loob sila ng teritoryo. Amoy putik, amoy kalawang, amoy bulok na laman. At parang malalakas sila, kaya maganda kayo. Ay, Diyos ko po. Si Carlo. Natutulog pa siya sa kwarto, Clarita. Hindi pwedeng magasing siya at makitang kinakabahan tayo. Balutan mo siya ng malambot na balabal para manatili siyang tulog. Ihanda ko lang mga pangontra at orasyon. Mag-aabang ako sa labas. Nakaantabay na rin ang grupo sa kanilang mga bahay. Paniguradong hindi sila magtatagumpay. Habang kami naghahanda at nag-aabang, biglang ang pumalabog ang bubong. Mabuti na lang at hindi nagising si Carlo dahil sa binasbasang balabal. Pero mas lalo kaming kinabahan. Dito na sila. Ay, Diyos ko. Anong gagawin natin? Clarita, huwag mong iwanan si Carlo. Sasamahan ko kayo. Lumapit ka lang sa akin. Sabay tayong magdadasal. Nandito siya. Ang bata. Amoy pinaghalang mortal at halimaw. Buhay nga siya.
Pero pinalilibutan tayo ng mga mandirigma. Paano natin siya makukuha? Amahin? Hindi sila handa. Ilang taong sila naging kampante. Kaya ituloy natin ang plano. Sugod na mga bataan! Clarita! Nay! Isarado niyo ang pinto! Ang bintana! Nandiyan na sila! Huwag ka na rin munang lumabas, Butch. Kasama na rin si Dario, ang haring aswang. Opo, Nay. Alam kong hindi ko sila kakayanin mag-isa. Hihintayin ko makatunog ang mga kasamahan. Pero sa ngayon, gawin niyo ang orasyon. Si Dario! Ang haring halimaw na pumatay sa mga magulang ko. Ang lumapastangan sa akin. Babawiin niya talagang anak ko. Hayop siya! Hoy, Dario! Mamatay ka na! Hindi mo makukuha si Carlo! Clarita! Hindi ka pa rin nagbabago. Napakabango talaga ng amoy mo. Sumisibol na ang bunga ko. Kaya nararapat lang na ibalik mo siya sa akin. Naging tulay ka lang. Demonyo ka talaga! Papatayin kita, hayop ka! Clarita, humidahon ka. Hindi kailangang dahas ang paraan. Tandaan mo, tungkulin mo. Tulungan mo akong banggitin ang orasyon at hayaan mo sina Butch ang lumaban. Nandito na sila, Nay! Lalabas ako, pero dyan lang kayo. Nandito na ang mga mandirigma. Anong gagawin natin, Amahing Dario? Ano ba? Hindi labanan niyo sila. Ako nang bahala sa bata. Hindi nila kakayanin ang kapangyarihan ko. Huwag lakas ng loob nyo! Kung hinahanap niyong kamatayan nyo, pwestiyon ang ibibigay namin sa inyo! Kayo ang pumasok sa aming patibong. Hindi na kayo makakalabas pa ng buhay! Nagkaroon ng labanan at kahit dadalawa lang ang lumalabang aswang, marami pa rin ang nasugatan sa mandirigma. Samantala, hinusubukan ni Daryong lumagpas pero may pumipigil sa kanya. Ano ito? Bakit hindi ako makalagpas? Akala niyo ba may ililigtas kayo ng proteksyon ninyo? Baka nakakalimutan niyong hari ako ng mga aswang. Pwes, subukan mo, Dario. Pinagsama-samang dasal yan ng mga mandirigma at nagdaan pang mga manggagamot. Hindi ka basta-basta makakalusot. At unti-unti na rin nanghihina ang mga kasamahan mo. Sa ngalan ng liwanag, buksain ang dilim. Sa ngalan ng liwanag, buksain ang dilim. Anong nangyayari? Hindi na ako makalaban! Mga kasama! Sugod! Sugod! Hihina na rin ako, Mahin! Tulong! Dito ang muli, Clarita. Babawiin ko ang anak ko. Hahabulin ko kayo kahit saang lupot. Hindi ko kayo tatantanan hanggang sa tumungtong siya sa nakatakdang 7 taon. Nakatakas sila, mga kasama! Habulin ninyo! Sige! Hoy, ano? Bumalik kayo! Butch, hayaan mo na muna. Ang mga alagad lang ni Dario ang naapektuhan kaya napilitan silang umalis. Pero totoong makapangyarihan ng haring aswang. Makakaganti rin ako sa halimaw na yon. Pero sa ngayon, mabuti na lang at gumaan ang hangin. Salamat sa inyo, Butch. Wala yon. Kayo rin naman ng nanay ang dahilan kung ba't sila nakaalis. Pero hindi tayo pwedeng pakampante. Babalikan nila tayo, panigurado. Pero ayos lang ba kayo? Si Carlo. Ayos lang. Mahimbing siya dahil sa balabal. Pero tama ka. Siguradong hindi ito ang huli. At patawad, dahil dinala ko sa inyong kalbaryo ng haring aswang. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Inasahan na ito gaya ng kunwento mo noon, kaya nakahanda kaming tumulong. Pero kailangan na rin nating umalis sa ngayon. Teka, gagamutin ko muna ang ilan sa mandirigma. Diyan muna kayo. Anong sinasabi mo, Butch? Bakit kailangan nating umalis? Nasira ang proteksyon. Dahil sa kapangyarihan ni Dario, humihina na rin kahit ang proteksyon sa mga bahay. Kailangan nating lumipat sa mas ligtas at kailangang matanggal ang sumpa. Sumpa?
Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Dario, Clarita? Nakatakdang bawiin niya ang anak mo. Dahil mahalaga para sa mga aswang ang 7 gulang. Lalo na sa mga magiging aswang kung hindi ako nagkakamali. Hindi pa ako sigurado pero matindi ang sumpa kay Carlo. Kaya kailangan natin ng tulong. Saan naman natin kukuhanin yun, Butch? Hindi ko na alam. Bakit ba nangyayari to? Isa rin yan sa masasagot. Kung bakit ba ikaw ang nabiktima ni Dario. At makukuha natin yun mula sa espiritual na guro, ang dating kapitan ng baryo. Lumipat na siya sa isang purok ng matatandang albularyo pero madali lang natin siyang makikita. Si Ka Jojo, siya ang sasagot sa lahat. Isasama natin si nanay at bukas sa bukas, maglalakbay tayo, Clarita. Salamat talaga, Butch, ha? Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa to. Pero maraming salamat sa iyo. Hindi mo kailangang magpasalamat, Clarita. Obligasyon ko yan bilang tumatayong padre de pamilya sa bahay na to. Kaya hindi ko kayo pababayaan. Natigilan ako at nabighani sa mga sinabi ni Butch. Pero imbis na isipin yon, ay naghanda na lang ako para sa paglalakbay. Kinabukasan nagsimula kami pataas sa kabundukan na sinasabing pinatatayuan ng purok ni Ka Jojo. At sa pagdating namin doon, mukhang inaabangan na talaga niya kami. Ka Jojo! Alam ko, Butch. Alam kong darating kayo, Lizette. Clarita. Magandang araw ho, Ka Jojo. Teka, paano niyo po nalaman yung pangalan ko? Hindi naman tayo magkakilala. Iha, kalat sa bulungan at balita ng mga albularyo at manggagamot ang tungkol sa nangyari sa'yo. At sigurado akong nagsimula ng umatake si Dario. Kaya kayo na andito, hindi ba? Ganun na nga po. Teka, naguguluhan ako. Ano po bang alam niyo tungkol sa akin? Bakit hindi niyo na lang ako diretsahin? Clarita, iha, humidahon ka. Hintayin mong matapos si Ka Jojo. Sigurado naman akong tutulungan niya tayo, hindi po ba? Panauhin ko kayo at dahil may kailangan kayo sa akin, hindi ko kayo tatanggihan. Umupo kayo. Si Carlo, nasaan? Nay, sino siya? Anak, siyang tutulong sa atin. Pasensya na po, Ka Jojo. Nadala lang po ako ng kaba at pag-alito. Narito po si Carlo. Amoy ng pinaghalong aswang at tao. Pero naging gibabo ang pagkatao niya. Dakilang ina ka, Clarita. Mahusay. Pero wag ka sanang magulat sa katotohanan. Na ano po, Ka Jojo? Ano po ba yung sinasabing propesiya? Bakit kami inatake ngayon? Bakit akong nabiktima nito? Ano pong kasalanan ko? Teka. Sasagutin natin yan isa-isa. Makinig kang mabuti at magtiwala ka sa impormasyon ko. Dahil nakasulat ito sa inaral kong libro ng iba't ibang nilalang. Ngayong ganap na akong gurong espiritual, kagaya ng iba rito. Opo, Ka Jojo. Makikinig po ako. Butch, pwede mo pakisamahan muna sa labas si Carlo. Ayaw kong malaman yung lahat na ito sa murang edad pa lamang. Sige, Rita. Halika, Carlo. Maglalaro muna tayo sa labas. Sige po. Abulan po tayo. Sige na po, Ka Jojo. Handa na ako. Ang totoo, mula nang maging hari si Dario, binigyan siya ng bisyon para mas palakasin ang lahing aswang. At yun ang nagkaroon ng anak sa isang manggagamot. Pero sa nasusulat, ang manggagamot na pwede lang nilang buntisin, dapat magmula sa angkan ng unang manggagamot. Mula ka sa angka ng unang manggagamot, Clarita? Po? Hindi. Walang sinabi ang mga magulang ko tungkol dyan. Pero nung mga huling sandali nila, parang may pinapahiwatig silang lihim na hindi ko na nalaman pa. Pero malabong galing ako sa angkang yun. Simpleng tao lang ho kami, Ka Jojo. Alam ni Dario na galing ka sa angkang yon. Dahil kung hindi, hindi ka mabibiktima. Nakakalungkot man tanggapin. Pero yun ang nasa kasulatan para matupad ang propesiya. Baka kailangan mong alamin ang lihim ng pagkatao mo, Clarita. Bakit nadamay pa ho ako? Hindi po ba pwedeng tungkol nila kay Carlo ang pag-usapan natin? Wala na akong pakialam dyan.
Gusto ko nilang malaman kung bakit kami inatake at kung paano tatapusin ang sumpang ito. Konektado kasi mula sa pagkatao mo ang mga nangyayari, Clarita. Ang naging anak nyo ni Dario ang tinuturing na pagkukunan ng walang hanggang lakas ng kadiliman. Kaya inaangkin siya nito dahil malapit na ang 7 taon ni Carlong nabubuhay. Misyon ni Dario na hulmahin siya bilang ganap na aswang. Pero hindi niyo pwedeng gawin yun. Ako ang nagluwal at nagpalaki sa anak ko. Hindi ko siya itinuturing na ama. Mali ang propesiya niyo. Hindi niya ito pwedeng agawin. Hindi ito mali, Clarita. Hindi! Hindi! Clarita, anak, kalma lang. Totoo ang lahat ng ito. Pero hindi ibig sabihin kailangan ang matupad. Dahil may paraan para maalis ang sumpa. Ano ho yun? Anong kailangan kong gawin? Hindi isang sumpa ang maging kabilang sa angkan ng unang manggagamot. May kakaiba kang lakas ng albularyo, Clarita. Kailangan mo lang malaman ang pinagmulan mo. Dahil ikaw lang ang makakagapi sa Haring Aswang. Ang orasyon na manggagaling sa iyo ang makatatalo sa kanila. Basta't matapang ka at buo ang loob mo. Kakayanin ko po kayo, Jojo. Pero sinasabi niyo, hindi pa rin ako makapaniwala. Paano ko malalaman ang tungkol sa pagkatao ngayong patay ng pamilya ko? Paano ako magiging ganap na malakas na manggagamot? Patawad, Clarita. Pero ikinalulungkot kong sabihin, hindi ko nahawak ang impormasyong yan. Pero may kilala akong makatutulong sa iyo. Ang manggagamot na dating tumutulong sa grupo naming mandirigma. Boots, halika rito. Kajojo? Si Inang Kaka. Kilala mo siya, hindi ba? Opo, Kajojo. Kaka? Oo nga pala, si Inang Kaka. Nagpakilala siyang bula siya sa angka ng unang manggagamot. Siguradong may alam siya sa pagkakakilanlan mo, Clarita. Kaka? Naalala ko na. Yan ang pinahanap sa akin ni Inay sa huling sandali niya. Tama kayo, Ka Jojo. Siya ang nakatagdang tumulong sa akin. Maraming salamat po. Busila kang espiritu mo, Iha. Kaya umaayon sa iyo ang kapalaran. Lahat ng ito ay may dahilan. Kung paanong nilapit ka kina Lisette, ngayon namay sa akin. Humayo ka at balikan mo ako pagkatapos ng lahat ng ito. Baka kailanganin mo pa ang tulong ko sa huli. Boots, patuloy mo silang protektahan, ha? Opo, Kajojo. Maraming salamat po talaga. O siya, mahaba pa ang nilakbay nyo. Magpahinga muna kayo rito bago tuluyang umalis. Halika, kumain muna tayo. Doon na kami nagpalipas ng isang araw. Kinabukasan, medyo madilim pa noon. Doon na kami nagsimulang maglakbay sa isa pang masukal na daan pababa ng bundok. Sigurado ka ba, Butch? Tama tong daan na to. Ang lagu-lago ng mga halaman. May titira ba talaga rito? Tama ba tumanang? Hindi pa ako nakakapunta kina Inang Kaka, Clarita. Hindi ko pa siya nakikita. Dahil sinasadya lang siya ng mga mandirigba. Kilala ko lang siya sa kwento. Si Butch talaga ang nakakaalam. Tama to, Rita. Hindi ako pwedeng magkamali. Dito kami kumukuha ng armas eh. Kaso, medyo nag-aalangan ako. Bakit naman? Kasi, magmula nang magpalit kami ng armas, hindi na kami nakakuha ng bago. Ang sabi-sabi, nangihina na si Inang. Kaya hindi ako sigurado. Paano kung nagpagamot siya sa ibang lugar? O kaya naman, huwag naman sana. Pero paano kung wala na siya? Hindi, Butch. Hindi pwedeng mangyari yun. Sigurado, alam niyang darating ako. Hihintayin ako noon kung talagang magkaangkan kami. At may iba rin akong nararamdaman. Baka ito na yun. Hindi tayo pwedeng mag-alangan. Alam ko naman yun, Rita. Gusto ko lang na ihanda mo lang ang sarili mo. Handa ako, Butch. Handa na akong malaman ang totoo. Pero mas handa akong malaman kung paano mapapawalang bisa ang sumpa. Yaan mo, Rita.
Nandun na tayo sa pagsikat ng Teka, sandali. Ano yun? May kumakaluskos. Pamilyarang amoy at ang tunog. Aswang! Shh! Rita, itiko mo ang bibig mo. Nay, si Carlo, bitbitin mo. Magtago kayo sa may puno. Malapit lang ang aswang. Teka, magmamanman ako. Diyan lang kayo. Nay, ano pong nangyayari? Carlo, nandito ako. Huwag kang mag-alala. Hanggang saan tayo magmamanman? Mukha namang wala tayong makikita rito. Basta sumunod ka na lang sa ipinag-uutos ng amahin. Kailangan nating makakita, makaamoy, makarinig ng kahit anong magtuturo kay Clarita at Carlo. Umalis sila sa baryo, hindi ba? Sigurado dito ang direksyon nila. Papunta sa lugar ng unang angka ng manggagabot. Teka, huwag kang maingay. Naririnig mo ba yon? Kumakabog na dibdib. Tsaka amoy ng mga tao. Isang lalaki, dalawang babae, at isang bata. Mukhang malapit lang ang hinahanap natin. Hindi ba tama ko? Nararamdaman nila tayo. Nay, Rita, gawin niyo ang ritual, bilis. Pero wala tayong gamit. Pagsamahin lang natin ang dasal nating Clarita, mapapaalis natin sila. Huli kayo! Wala na kayong taka sa amin! Ibigay niyo na lang si Carlo. Kung ayaw niyo magkaroon pa ng magagong labanan, na kayong hahandusay sa lupa. Tahan na, Carlo. Ipikit mo lang ang mga mata mo. Kami nang bahala. Hoy! Anong kami ang hahantusay? Hindi kami natatakot sa inyo! Dadaan muna kayo sa akin at sa ako bago niyo marating si Carlo. Yan palang gusto niyo, ha? Pwes, di na natin sa doon! Clarita, sabayan mo ako. Ito na naman. Nangihina ako. Pambihira! Saan ang galing ang lakas ng mga manggagamot na yan? Wala tayo magagawa. Kailangan nating umatras. Wala ang amahin para iligtas tayo ngayon. Tayo na! Ano? Saan kayo pupunta? Mga hunghang! Takbo! Hanggat may lupa! Anak, tama na. Naitaboy na natin sila. Pwede na yun sa ngayon. Kailangan pa nating maglakbay. Mga demonyong yun. Uubusin ko sila pag nalaman ko lang ang paraan at katotohanan. Anak, mamulat ka na. Hindi mo kailangang matakot dahil nandito ako lagi sa tabi mo. Kami ni Manang Lisette at Butch. Buti na lang, napaalis natin sila. Ewan ko, Clarita. Pero may kakaiba kang lakas. Nako, mula ako sa inyo yun. Nang, tayo na po. Magpatuloy na tayo. Sandali pa kaming naglakad at magaang na nakatingin sa amin ang mga residente doon. Nang ituro ang tirahan ni Inang Kaka, napunta kami sa isang bahay na nakapaloob sa puno. Kubo na maraming palamuti sa labas at bukas ang looban. Kaya pumasok na lamang kami. Doon namin nakitang nakahiga si Inang Kaka at medyo mahina na nga. Ate Susan. Susan! Nagbalik ka. Hindi po akong tinutukoy nyo. Si Nanay Susan siya. Siya ho ang sinasabi nyo. Anak niya po ako. Tiya mo siya. Kaya pala ganun ka-epektibo ang mga dasal mo tuwing sasabay ka sa aking Clarita. Kalahi mo sila. Tiyang si Inang? Butch, halika muna dito. Carlo, hayaan muna natin si Clarita at Inang na mag-usap. Opo. Samahan niyo po ako sa labas, Manang.
Tiya, Anak ka ng ate ko, Clarita. Pamangkin ka kita. Naaamoy ko ang dugo mo. Halika nga, iha. Akaapin mo ako. tiya, patay na po. Alam ko, nagpakita siya sa akin. Akala ko nga, ikaw ang multo niya, kaya nagulat ako kanina. Pero ngayon, maliwanag na. Huwag kang mag-alala, dahil tahimik na siya. Siya rin ang nagsabi sa akin na darating ka. Ang inay. Pero bakit po ngayon ko lang ito nalaman? Bakit niya inilihim to sa akin? Sinabi niya po ba sa'yo? Sa totoo lang, hindi ko inakalang hindi mo alam. Pero dahil si ate yun, naiintindihan ko siya. Nilihim niya yun para protektahan ka at ang pamilya mo. Ngunit may kabayaran talaga ang pagtakas niya sa tungkulin. Tiya, hindi ko kayo naiintindihan. Ganito kasi ang Clarita, iha. Si Ate Susan ang panganay sa aming dalawa. Sa sinusundan namin bilang angka ng unang magagamot. Hindi dapat siya pwede mag-asawa at magkaanak. Pero sinuway niya yun. Ayaw niya kasing makulong sa tahanan habang buhay. Kaya tinakasan niya ang kanyang responsibilidad at pinili niya kayo. Gayon, ako ang umako at naiintindihan ko siya. Kaso nga lang, may kaakibat na kaparusahan ang pinili niya. Ano pong parusa, tiya? Yung mabiktima kami ng aswang? Parang ganun na nga, Clarita. Dahil umalis kayo sa poder ng pamilya ng angka ng manggagamot. Lumayo ang ate kaya nawala ang proteksyon sa kanya. Humina rin ang kapangyarihan niya kalaunan. Pero pinili niya yun para sa simpleng buhay. Ang kaso nga lang, ipinanganak ulit si Dario, ang bagong haring aswang. Kaya madali kayong natunton. Hindi ko po yun alam, tiya. Pero hindi ko rin masisisi ang nanay ko. Pinalaki niya ako ng maayos at kung hindi dahil sa kanya, wala ako ngayon sa mundo. Nagpapasalamat pa rin akong pinili niya kami at nakatakda nga talagang mangyari to. Hayaan mo, tiya. Ayaw ko na po muna pag-usapan ng tungkol sa pagkatao ko. Gusto ko na pong malaman kung ano bang pwede kong gawin sa sumpang ito. Makinig ka, Clarita. Opo. Matagal lang hindi nagyayari ang propesiya. Dahil protektado nga ang anak ng mga unang manggagamot. Pero dahil sa sumuway nga si ate, nangyari ang hindi inaasahan. Pero may magagawa ka dahil kalahi ka namin. Ano po yun, tiya? Sabihin niyo na po. Parang awan niyo na. Gagawin ko kahit ano pa yan. Marahil hindi mo paramdam. Pero nananalaytay sa iyo ang lakas na dapat ay na kay ate kung tinanggap niya ang tungkulin. Pwede mong sundin ang kapangyarihan mo dahil ikaw lang ang makakatalo kay Dario sa pamamagitan ng orasyon mo. Pero paano ko po yun magagawa? Simple at konti pa lang pong nalalaman ko. Yun ang dahilan kung bakit itinuro ka ni ate sa akin. Yun ang rason kung bakit tayo nagtagpo. Nararamdaman ko na rin ang mga huling sandali ko. Pero hindi pa huli ang lahat para gabayan kita at turuan, iha. Gagawin kitang ganap na albularya at mandirigma. Yun lang ang paraan para maalis ang sumpa ng anak ng dilim. Pero tiya, kaya ko ho ba yun sa maikling panahon? Paano kung bigla na naman silang sumugod? Paano kung hindi ako umabot sa takdang panahon? Malapit na rin pong mag-7 taon si Carlo. 3 araw na lang. 3 araw.
Kaya nararapat na pursigido ka, Clarita. Kakayanin mo ba para sa anak mo o isusuko mo na lang siya kay Dario? Hindi, tiya. Wala yun sa bokabularyo at plano ko. Hindi ko siya hahayaang makuha ng demonyong halimaw na yun. Mamamatay muna ako bago siya tuluyang maging aswang. Kung ganon, hindi na tayo dapat magsayang pa ng oras. Pipilitin kong bumagon para sa'yo. Pagpahinga muna kayo't ihahanda ko ng mga gamit. Butch, Lizette, halika. Kumain muna kayo. Sige po, Inang. Salamat po. Clarita, huwag kang mag-alala. Sasabayin din kitang lumaban. Tutulong ako. Sabi ko naman sa'yo hindi ko kayo pababayaan. Salamat, Butch. Manang at tiya. Maraming salamat po talaga sa inyo. Mabilis kaming kumain at pinatulog ko rin si Carlo pagkatapos nun. Mabuti na lang at tahimik siyang bata. Mahilig matulog pero alam ko nang hindi talaga siya normal, lalo na noong mga araw na yon. Kaya lalo akong nagpursige at doon na nagsimula ang pag-iensayo ko. Siguraduhin mong handa ka, Clarita. Dahil magsisimula na tayo. Ipaparanas ko sa iyo ang bigat ng hangin, ng mga kaluluwang ligaw, hampas ng tunog at amoy. Sasauluhin mo rin ang ritual at iba pang gawain sa loob ng maikling oras. Handa ka na ba? Opo, tiya. Handang-handa na. Kung ganon, sumama ka sa akin sa ilalim ng puno. Umupo ka sa lupa at pumikit. Tandaan mong hindi ka pwedeng mumulat. Lagpasan mo ang mga kaluluwang ligaw, Clarita. Dahil bubuksan ko sa mas malawak na paraan ang ikatlong mata mo. Sige po, tiya. Nakapikit na ako. Buksan para sa liwanag. Sino ka... Hindi ako makahinga, tiya. Pilitin mo, Clarita. Hindi ka pwedeng mumulat. Lampasan mo ang mga likaw na kaluluwa. Huwag kang sumuko. Hindi ako... Ang kaaway niyo, hindi ako... Huwag niyo akong pigilan. Hayaan niyo, lampasan ko kayo. Nakamulat ka na, Clarita. Nagtagumpay ka. Pero una pa lamang yan. Sumama ka sa akin sa may kakahuyan at doon ko ipaparanas ang kasunod mong pagsubok na kailangang lampasan. Sige po, tiya kaka. Nakahanda ako. Sa kakahuyan, malakas ang mga aswang, ang huni nila at amoy. Kaya nararapat na malampasan mo yon at gamit ang mga naipong buto nila. Ipaparinig ko sa iyo ang pinaka nakakarinding huni at ipapaamoy ko ang pinakamasangsang na amoy ng mga aswang. Ngayon na may huwag kang kukurap, Clarita. Huwag kang luluhod at manatili kang nakatayo. Maayos ang postura at matibay. Opo. Eto na. Damin mo. Masakit nga sa tenga. Napakabaho, tiya. Pero kaya ko to. Kaya ko to para sa anak ko. Ganyan nga, Clarita. Sige, ipagpatuloy mo. Konti na lang. Konti pa. Sige. Mahusay, Tia. Dasayo nga ang dugo ng ating angkan. Ipagpatuloy mo yan. Pero hindi pa dyan natatapos. At patawad, pero hindi kita hahayaang magpahinga. Tumayo ka ulit, Clarita.
May pupuntahan tayong malapit na burol. Opo. Sige, tiya. Andito na tayo. Maliit lang yan pero matarik. At kailangan mong tumapak sa tuktok. Doon ko ipaparamdam sa iyo ang mabigat na hangin. Hanging lumalabas sa presensya ng malakas na kapangyarihan ng Haring Aswang. Kung matutumba ka, gugulong ka pababa ng burol, Clarita. Kaya pagbutihin mo. Ito na ang pinakamahirap na pagsubok na kailangan mong malampasan. Alam ko po yun, tiya. Sige po. Aakyat na ako. Sige, Clarita. Ayos na dyan. Tumayo ka ng tuwid. Opo. Ayos Dangin mo lang, anak ko. Hindi ka pwedeng gumawa ng galaw o magsalita para hindi mawala ang balanse mo. Tiisin mo lang yan, Iya. Matatapos na rin ito. Clarita, pamangkin ko, matagumpay mong nalagpasan ang lahat. Kaya dadako na tayo sa sunod mong gagawin. Hindi na ito mabigat, pero kailangan mong paulit-ulitin. Nasundo mo na ang lakas ng kaluluwa mo, pero kailangan ding malakas ang kaalaman mo. Kaya uutusan kitang sauluhin ang ritual. Pero bago yon, inumin mo muna ang langis ng sinaunang albularyo bago tayo umuwi. Iinumin ko po. Bakit po? May karagdagang pampagaling yan. Mas mabisa at mabilis gumana. Kaya lunukin mo ng diretsyo at huwag mong iluluwa, ha? Sige po, tiya. Eto, ubusin mo ang isang baso ng diretsyo, ha? Sige po. Mapait pala, tiya. Ay, Diyos ko. Munti ko nang maiduan. Mabuti na lang at hindi mo ginawa. Teka, bakit parang nawala yung pagod at sakit ng katawan ko? Ano nangyari, tiya? Isa yan sa epekto ng ginamit mo. Kaya halika na sa bahay. Doon mo na aaralin ang ritual. Kailangan mo rin makiramdam sa mga pangontra at gamot. Alam mo kasi, dapat mong maintindihan na may kaluluwa ang lahat ng bagay. Kahit na mga simpleng pangontra at gamot lang ang mga yan, kailangan mong maramdaman ang buhay na presensya nila. Halika na. Salamat po, tiya. Salamat po talaga. Pero ang ipinagtataka ko po kung may mga ganitong paraan pala, bakit hinintay niyo pa ho ako? Bakit hindi niyo po ito nagawa nung mga nauna pa sa inyong manggagamot? Bakit hindi niyo po tinapos ang lahi nila nun pa? Ang totoo, Clarita, walang kumayang sumundo sa tunay na kapangyarihan ng unang manggagamot. Walang nagtatagumpay dahil walang pinanggagalingan ng galit at sakit. Kumbaga, isipin mong ikaw ang nakatakda. Pinagkatiwalaan ka ng Ama. Naibsan ang pagkalito ko noon at dumiretso sa pagsasaulo ng ritual. Habang nakapaikot sa akin ang mga pangontra at halaman, misteryosong tila ba naririnig ko nga ang mga paghinga nila. Kaya naging magaan ang gawain. Kaya naman madali ko ring nasa ulo ang ritual na ikinatuwa ng aking tiya. Pagkatapos, ipinadala niya ako para sa susunod na pag-iensayo. Bibigyan kita ng konting oras para magpahinga, Clarita.
At total, kakain na rin naman tayo. Pero mamaya isasama ka kay Butch. Siya na ang bahala para sa pakikinig ba? Ano pong gagawin namin, tiya? Butch, ipaliwanag mo kay Clarita ang ipagagawa mo. Bukod sa pagpapalakas ng katawan sa maikling panahon, kailangan mong makiramdam sa kalikasan, sa hangin, huni ng mga hayop, sa lupa, sa mga puno at sa bawat nilalang. At ang huli, kailangan mong matutunang humagis ng maliit na batong buhay. Maliliit na batong buhay? Yun bang magagaan na bato? Pero hindi pa kung ihahagis yun eh. Konting distansya lamang naaabot. Yun na nga, Rita. Yun ang kailangan mong matutunan. Kailangan mong maramdaman ang bigat ng bato para maitapon mo siya ng malayo. Mas mabisa yon kung galing sa mga kamay mo. Lalo na't kahinaan yun ng mga aswang. Lalo na ni Dario. Hindi niya makikita ang ihahagis mo. Kayang-kaya mong ibato yon hanggang sa makapasok sa kaloob-looban ng katawan niya. At doon, matatalo mo na siya. Matatalo ko siya. Tatalunin ko siya, Butch. Pag-aaralan ko yan ng mabuti sa maikling panahon. Kaya bilisan na natin kumain. Sabik na akong matutunin yung sinasabi mo. Oo, tiya. Bakit naman ako kayo naiiyak habang tumatawa? Wala, Clarita. Wala lang ito. Nakikita ko lang sa iyo ang katapangan at pagkapursigido ni ate noon. Nagmana ka talaga sa kanya. Kaya alam kong malayo ang mararating mo, pamangkin ko. Natutuwa ako sa kung paanong ang bilis mong matuto. Bilib na bilib ako sa iyo. Si tiya naman. Pinaiiyak niyo ko eh. Kumain na nga lang ho tayo. Naiwan sina Tia Kaka at Manang Lizeth sa pag-aalaga kay Carlo na nooy hindi pa rin talaga mapakali. Pumunta naman kami ni Butch sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Dito, Rita. Maraming puno, maraming ibon, at may ilang hayop sa malapit. Samahan mo kong umupo sa ilalim ng puno. Hawakan mong kamay ko at damhin natin ang kalikasan. Ang sarap sa pakiramdam, Butch. Para ako nakalutang. Ganyan nga. Dahil kailangan mong maging kasing dalisay ng kalikasan para makagalaw ng naaayon dito. Konti na lang, Clarita. Damhin mo pa. Salamat, Butch. Salamat sa pagpaparamdam nito. Pero Clarita, ngayon na may kailangan mo ng malakas na katawan. Sabayan mo akong mag-ensayo. Magpalakas at hindi ka dapat sumuko kahit pagod ka na. Kaya ba? Oo naman. Kakayanin ko ang lahat para sa anak ko. Alam mo yan, Butch. Pues halika. Tumakbo muna tayo. Pagkatapos, bubuhatin mo ang mga kahoy na yan habang lumulukso. Papaikutin mo ang malaking bato sa maputik at mabigat na lupa. At ang panghuli lalabanan mo ko. Tayo na. Ano pa bang hinihintay? Ganyan nga, Rita. Ganyan nga ang hinihintay kong sagot. Hindi naging madali ang pagpapalakas ng katawan pero hinaya ko. Hingal na hingal ako nang matapos kami ni Butch. Pero hindi pa doon nagtatapos ang pag-iensayo. Ano? Kaya pa ba? Kayang-kaya, Butch. Ano nang sunod? Tuturuan na kitang bumato ng maliliit na batong buhay. At kailangan mong pagsamahin ang natutunan mo. Ang lakas ng katawan at pakikiisa sa kalikasan. Dahil maging ang mga bato ay may buhay. Eto, Clarita. Hawakan mo. At gayahin mo ko. Yeah! Sobrang gaan ito, Butch. Paano mo nagawa yun? Natamaan mo yung puno, oh. Paano nangyari yun? Mula bata ay pinag-aralan ko na ito. Pero wala lang ang lakas ko kumpara sa kakayanan mo, Rita. Mukhang naapektuhan ng dugo ni Carlo ang katawan mo. Kaya nakakaya mo ang mga gawaing ito.
na ang totoo'y taon bago mapagtagumpayan. Kaya bilib na bilib ako sa'yo. At alam kong madali mo lang ito magagawa. Sige, subukan mong bumuto, Rita. Bakit ganun? Hindi mo lang umabot ng 1 metro. Paano ba kasi yun, Butch? Alalahanin mong mga ginawa nating Clarita. Damhin mo ang bato at sunduin mo ang lakas mo. Kaya mo yan. Hindi talaga lumalayo eh. Sige lang, gawin mo lang. Makakaya mo rin yan. Marami pang oras. Pinaulit-ulit ko yon hanggang sa may bagay akong napagtanto. Hindi ako pwedeng magtagal dito, Butch. Kailangan ko makahanap ng paraan para mapabilis ito. May paraan ba para makinig ang mga bato at tulungan nila akong ihagis sila? Manggagamot ka lang talaga. Bakit? Ang totoo kasi, may bulong yung binato ko kanina. Hinintay ko lang na ikaw mismo ang makapansin. Dahil alam kong kapag sa'yo nang galing ang bulong, mas magiging mabisa ang mga bato. At napansin mo nga, Clarita. Sinabi ko naman sa'yo buhay ang mga bato, kaya pakikinggan ka nila. Subukan mo. Mga batong buhay, tulungin niyo ako. Parang awa niyo na. Kaya niyong ihagis ko kayo para sa anak ko at sa buhay na malalagas pa ng mga demonyo. Kaya mong maging daan ko kayo. Clarita! Sabi ko na nga ba hindi ako nagkamali. Mas malakas ka. Nagawa mong butasin ang puno sa malinis sa paraan. Nagawa ko, Butch. Nagawa ko. Pero ang puno, pasensya na po. Gagamutin ko kayo. Grabe ang kapangyarihan mo. Mag-ensayo ka lang. At siguradong magtatagumpay tayo, Rita. Sana nga, Butch. Sana nga. Madilim na nang matapos ang pag-iensayo at maaga akong nagpahinga kinagabihan. Kinabukasan, pangalawa sa huling araw, bago ang kaarawan ni Carlo, inulit ko lang ang mga gawain mula sa mga bili ni Tia Kaka hanggang sa pagsama sa akin ni Butch. Subalit, noong madilim na at patapos na kami, may dumating na hindi namin inaasahan. Butch, may mga paparating. Alam ko, Rita. Mga aswang sila. Maganda ka. Sabayan mo ng ritual at paghagis ng mga batong buhay. Ayan na sila. Mga kasama, kaya nyo na yan. Dadalawa lang yan. Sugat! Clarita! Kaya mo ba? Masyado silang marami! Oo, Butch. Kaya ko. Ramdam ko ang epekto ng paghahanda. Madali ko na silang nagagapi. Tingnan mo! Huwag mong sabihin sinundo mo ng kapangyarihan ng punang angka na maggagamot. Mabuti at alam mo, walang hiya kang aswang ka. Ngayon, katapusan mo na! Hayop ka! Walang giya ka! Nagtatawa ka pa talaga? Hindi nyo kasi alam. Napain lang ako para sa plano namin. Kung akala mong nagtagumpay ka dahil napatay mo ako, Clarita, nagkakamali ka. Anong sabi mo? Si Dario! Demonyo ka! Butch, halika na! Bumalik na tayo! Carlo! Diyos ko! Huwag naman po sana! Mabilis kaming nakabalik ngunit naabutang nasa kamay na ni Dario si Carlo. Katabi ang isa pang aswang na kanang kamay niya. Sa may bahay ay nakahandusay ang maraming patay. Nanghihina si Manang Lizette at si Tia Kaka ay nakadapa rin sa may lupa. Nay! Inang! Walang giya ka, Dario! Bumalik ka rito! Nandito sila. Ibig sabihin, patay
patay na siya. Apo, kailangan mangyari yun para sa plano. Pero ibig sabihin lang nito ay nasuntunan ni Clarita ang kapangyarihan. Kailangan na nating umalis. Tapos na ang misyon. Carlo! Demonyo ka, Dario! Ibalik mo ang anak ko! Hoy! Delikado ang mga bato mo, Clarita. Pero hindi ko ibibigay sa iyo ang bunga. Kung gusto mo, sundan mo ako sa teritoryo namin at tignan natin kung makakalabas ka pa noon ng buhay. Hayop! Kukunin kita! Clarita! Tama na muna! Anong tama na, Butch? Hindi mo ba nakitang kinuha nila si Carlo? Ano sa tingin mong gagawin ko? Tutunga nga rito? Alam ko, naiintindihan kita. Pero tingnan mo si nanay at si inang. Malala na ang kalagayan nila. Ayusin lang natin to at pupuntahan natin si Carlo. Sasamahan kita. Manang! Tiya! Ayos lang ako. Kaya ko pa, Butch anak, Clarita. Si Inang, siyang lapitan nyo. Tiya, anong nangyari? Bumangon ho kayo. Parang awa nyo na. Huwag kayong mawawala. Huwag kong pati kayo iiwan ako. Wala na ako natitirang pamilya. Patawarin mo ako, mahal ko. Hindi ko nagawang may ligtas si Carlo. Hindi ko kinaya ang kapangyarihan ni Dario. Patawad. Hindi ko inakalang mapapasok niya ang teritoryo. Pero marahil, dahil sa naghihina na ako, kaya nawawalan na rin ang bisa ang protection. Pero hindi pa naman po ito ang huli, hindi ba? Huwag niyo po sisiyan ang sarili niyo. Kasalanan ko rin na nagpakampante ako. Pero babangon ho kayo, hindi ba? Tutulungan niyo pa po akong bawiin si Carlo. Iha, ramdam ko na ang maghahuling hininga ko. Ang natitirang kapangyarihan ko na lang ang nagbibigay sa akin ng boses. Pero alam kong handa ka na. Naniniwala akong mababawi mo si Carlo at matatalo mo si Dario. Bilib ako sa tapang at dedikasyon mo. Mahal na mahal kita. Mahal din po kita, Tiya. Pero wag niyo po akong iwan. Parang awa niyo na. Kailangan ko kayo. Wala na po akong pamilya. Parang awa niyo na po, Tiya. Si Lisette, si Butch, si Carlo. Nakikita ko kayo bilang masayang pamilya. Alam kong hindi ka mag-iisa. At tulay lang ako, Clarita. Hanggang dito na lang talaga. Pero, Tiya... Hayaan mo na ako magpahinga, anak. Matagal na ako sa mundo. Imbes na magreklamo, yakapin mo na lang ako at ito na ang huling habilin ko sa'yo. Tiya... Tanggapin mo ang kwintas na ito na pinagpasapasahan ng ating lahi. May responsibilidad, pero alam kong magagampanan mo yan. At ikaw ang magbabago ng ating paraan. Mahal na mahal kita, anak. Salamat at natagpuan mo ako. Binigyan mo ng kasiyahan ang buhay kong matagal nang nalumbay. Tiya... Inang, Tiya! Ayop ko, Dario. Kinuha mo ang puri ko. Ang mga magulang ko. Ang anak ko. At ngayon naman, binawian mo ng buhay ang natitira kong kadugo. Susugurin na kita! Clarita, anak. Rita, teka! Teka! Huwag kang magpadala ng emosyon. Hindi mo sila kakayanan mag-isa. Huminahon ka muna. Huwag nating hahayaang mabaliwala ang sakripisyo ni Inang. Kailangan nating magplano. Kailangan nating magkasama bago tayo sumugod. Ayop siya! Demonyo siya! Halika muna sa loob. Magpakalma muna tayo, dali. Bukas sa bukas, babawiin natin si Carlo. Tatapusin natin si Dario.
Napagtanto ko ang sinabi ni Butch at naniwala. Kaya noong gabing yon, ipinagpahinga ko ang sarili kahit mahirap. Kinabukasan hinanda namin ang mga gamit at ang plano'y ako ang tatapos kay Dario. Ngunit dapat wala sa akin ang atensyon ito. Kaya naman, dinaanan din namin ang baryo ng mga mandirigma para sa karagdagang tulong samantalang nagpaiwan na ang nanghihinang si Manang. Maaga pa nang lumakad kami at maaga ring narating ang teritoryo ng mga aswang para hindi pa sila ganoon kalakas. At sa may bukana pa lamang, nakita na namin si Carlo. Carlo, anak! Uy, Dario! Anong ginawa mo sa anak ko? At dumating nga kayo. Sa wakas, hinihintay ko ang sandaling ito. At hindi ko akalaing naglakas kayo ng loob. Pero ipapamukha ko sa inyo na wala kayong kapangyarihan sa teritoryo ko dahil kaya kong padilimin. Dumilim nga. Wala akong makita. Walang hiya ka! Pwes, ito ang liwanag! Pupuksain ka namin! Bitawan mong anak ko! Ibalik mo siya sa akin! Hindi kami natatakot sa inyo! Eto ng katapusan ninyo! Kayo ang malulusaw bago pa kayo makahakbang. Ipaghihiganti ko ang kasamahan naming nilapastangan ninyo. Mga alagat ko, ngayon na. Sugod, mga kasama! Sugod! Sugod! Go! Nagpatuloy ang labanan pero hindi ako makalusot para kunin ang umiiyak kong anak. Hanggang sa magsilagpakan na ang mga kasamahan kong mandirigma. Konti na lang ang natira. Ganon din sa mga aswang na halos bilang na lang at ramdam ko pa rin ang lakas ko. Napabilib ako ng lakas mo, Clarita. Malakas sa mga batong buhay dahil nasa iyo ang kwintas ng angkan. Sa maikling panahon, may ganyang ka ng kapangyarihan. Pero hindi yan sapat. Hindi mo mababawi si Carlo. Tumahimik ka, Dario! Katapusan mo na ngayong araw na to! At sisimulan ko sa mga alagad mo! Butch! Tapusin mo na yan! Hayop ka man, dirigma ka. Ihihiwalay ko ang ulo mo sa katawan mo. Hindi mo ako kaya, aswang! Binasbasan ng pinakamalakas sa babaeng si Clarita ang ita ko. Papaslangin na kita! Ang balat ko. Nasusunog ang balat ko. Nagliliyab. Hindi ko na maramdaman ang mga bato. May hina. Sinamantala niyo ang kahinaan ng mga anak ko. Hindi niyo makukuha si Carlo. Hindi niyo kaya ang kapangyarihan ko. Butch, ayos ka lang. Bumangon ka. Magsasanib pwersa na tayo laban sa kanya. Kaya ko, Clarita. Sige, pumesto ka sa likod ko. Banggitin mo ang ritual. Daming mo ang kalikasan at kuhain mo ang lahat ng lakas. Tawagin mo ang mga pangontra at mga kaluluwang ligaw. Hawakan mo ang kwintas mo. Bulungan mo ang mga bato at tatapusin natin si Dario. Tingnan natin kung kaya niyo ako. Malakas ka, pero magkasama kami. Hindi mo kami kakayanin! Anong nangyayari? Anong ginagawa mo, Clarita? Hindi mo ko pwedeng pahinay! Ramdam mo na ngayon ang lakas niya, Dario. Eto na ang katapusan mo! Manahimik ka, Butch.
Isasama kita. Kukontrahin ko yan ng nakakarinig kong lakas. Rita! Bukas na ang bibig niya! Ngayon na! Ihagis mo ang mga batong buhay! Hayop ka, Dario! Mga batong buhay! Tulungan niyo akong tapusin ang kadiliman! Hindi ako pwedeng namatay. Ako ang muna ng mga... Natapos na nun sa wakas. Nagtagumpay tayo, Clarita. Hindi na siya babalik. Salamat, Butch. Carlo, anak. Ligtas ka na. Hindi ka na makukuha ng halimaw. Binawi kita, anak ko. Sandali pa kaming nag-iyakan doon at kalaunan ay ginamot ko na rin ang mga mandirigmang humihinga pa. Bumalik kami sa bahay at doon nagbunyi dahil sa pagkawala ng mga aswang. Kalaunan, bumalik nga ako kay Ka Jojo. Doon ay tuluyan na niyang ginawang ganap na tao si Carlo. Wala na ang dugong aswang sa katawan niya. Pagkatapos ng lahat, nailibing na namin si Tia Kaka at sa lapida ay inilagay ko na rin ang pangalan ng aking mga magulang. Hindi na rin ako umalis sa poder pa ni Manang Lizeth. Dahil sa huli, ay nagkatuluyan kami ni Butch. Itinuring niyang parang sariling anak si Carlo at marami pa kaming naging anak. At ibabalik ko na po sa akin ang kwento, ha? Iyon ang dahilan kung bakit ako nabubuhay at naririto ngayon para ikwento ang naging karanasan ng lola ko. Marahil lagi ko itong naaalala dahil sa mga itinuro niya rin sa amin na mga aral. At yon ay ang matutunang tumanggap ng responsibilidad at malaman na hindi kasalanan ng anak ang mabuhay. Lahat ng tao ay dapat binibigyan natin ng karapatang magbago. Lagi tayong magpakita ng katapangan at lakas ng loob para sa mga mahal natin sa buhay. Kayo po ba? Anong mga bagay na isinakripisyo nyo para sa pamilya nyo? Pakwento naman po, sana may kinalaman pa rin sa kababalaghan. O siya, ako po ulit ang apo ni Lola Clarita at hindi na po ako magpapakilala. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento niya. Hanggang sa muli at God bless sa inyong lahat. Tay, saan niyo ba nahanap si nanay? Lumikas na tayo, bilisan nyo na! Kailangan mailigtas sa mga tao! Maraming mga di maipaliwanag na hiwaga sa mundo. Minsan pa nga, naglalaro ang mga ito sa pagitan ng realidad at ilusyon. Kaya naman, sadyang marami ang hindi naniniwala sa sinasabi ng iba. Baka nga naman, kathang isip lang, hindi ba? Subalit, paano kung ang iniisip na hindi totoo ng mga tao ay tila tumawid sa realidad? Paano kung mismong nanay mong may espesyal na kalagayan sa isip ang magkaroon ng kaugnayan sa ganitong hiwaga? At paano kung ang kanyang mga sinasabi ay nagkatotoo sa malagim na paraan? Ang mga katanungang yan ang ating sasagutin ngayong araw sa kwento ng ating letter sender na si Marian. Ating alamin kung ano ba ang hiwagang bumabalot sa kanyang nanay Erlinda at bakit may mga pag-aagam-agam kung totoo nga ba o hindi. Dito lamang sa kwentong Takip Sinim.
Magandang araw, Miss Anne, at sa lahat ng mga kwentong takip-silim at sityo bangungot listeners. Tawagin niyo na lang po akong Marian, 18 years old, at nagmula sa bandang Misamis dito sa Northern Mindanao. Ito pong ibabahagi ko ay nangyari nito lamang December 2022. Sariwang-sariwa pa kaya't napakasakit pang gunitain ang masaklap na kinahantungan ng aking nanay Erlinda. Gayunpaman, pinili ko pa rin itong ibahagi para mabigyan ng kasagutan ang iilang tanong sa isip ko. Miss Anne, sisimulan ko po ang kwento sa pagsasabing may kakaibang karamdaman sa isip ang nanay Erlinda ko. Schizophrenia daw, sabi ng doktor. Namana niya mula kay lolo na siyang kanyang ama. Noong una ay hindi naman ganon kalala ang kanyang kalagayan. Oo, nakakarinig at nakakakita siya ng mga hallucination pero nakokontrol naman niya kahit papaano. Sinusulat niya na lang ang mga ito sa isang kwadernong nagsisilbi niyang journal. Tapos itinatago sa isang lumang kahon na kahoy. Yun kumbaga ang nagsisilbi niyang coping mechanism. Malaking tulong lalo't mahirap lang naman kami. Hindi namin kayang bayaran ang napakalaking gastusin para sa psychiatric treatments at gamutan ni nanay. Ang akala ko talaga habang buhay nang makokontrol ni Nanay Erlinda ang kanyang kalagayan. Akala ko mananatiling payapa at masaya ang buhay namin. Kahit kapos sa salapi. Subalit, lahat ay nagbago bandang simula noong Disyembre 2022. Nay! Nay, nasaan na po kayo? Umuwi na kayo, Nay! 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 Nak, wala pa rin ba? Nakarating na kami sa kabilang dako ng barangay. Wala pa rin talaga eh. Tatay Jomar, hindi ko pa rin pumahanap si nanay eh. Nasaan na kaya yun? Ano kaya talaga nangyari? Ngayon lang naman yun hindi umuwi eh. Kamalas-malasing, ngayon pa talagang umuulan ng ganito kalakas. Ang kinakatakot ko lang, baka sinumpong yun pa uwi. Ay, Diyos ko. Maganda naman ang pakiramdam ni nanay kanina eh, tay. Ang saya-saya pa nga niya nung matapos ang inahabing tela. Kaya nga, nagmadaling hatid yun sa customer. Hindi naman kasi natin mawuhulaan minsan kung kailan siya susumpongin, di ba? Ay, Erlinda, nasan ka na ba? Sige na, tay. Ipagpatuloy na natin ang paghahanap. Baka nakarating yan sa kabilang barangay. Delikado po kung matagalan tayo. Umaangat na yung ilog eh. Umuwi ka muna. Asikasuhin mong bahay. Humingi na rin naman ako ng tulong sa barangay hall at sa mga kapitbahay natin. Ayoko rin namang magkasakit ka dahil sa ulan. Pero, tay... Sige na, umuwi ka muna. Huwag na matigas ang ulo. Kami nang bahala. Umiiyak akong umuwi noon, Miss Anne, habang pinagpatuloy naman ni na Tatay Jomar ang paghahanap. Mga taga-barangay at kapitbahay lang namin ang kasama niya kasi wala na ang mga nakatatanda kong mga kapatid. Nasa iba't ibang lugar na sila naninirahan kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Inabot po ng ilang oras si na Tatay sa paghahanap kasi malakas po talaga ang ulan noon at madilim ang gabi. Ako naman ay hindi mapakali sa bahay. Hindi makatulog kakaisip sa Nanay Erlinda ko. Pakiramdam ko ay napakabagal ng pag-usad ng oras. Hanggang sa may kumatok mga bandang 5:00 ng umaga.
Marian? Marian, anak. Andito na kami. Nahanap na namin si nanay mo. Marian! Marian! Nay! Teka po, tay! Andiyan na po! Sandali lang! Diyos ko! Nay! Ano nangyari sa inyo? Bakit napakadungis nyo? Tay! Saan nyo ba nahanap si nanay? Doon, malapit sa ilog. Nakasiksik sa ilalim ng malaking puno. Tulala. Tapos tinitignan yung tubig. Ano kanyo? Sige na, papasukin mo muna kami. Diyan na tayo sa loob mag-usap. Napakalamig dito sa labas eh. Nang makapasok ang mga magulang ko, ay agad kong pinunasan si nanay. Nagpakulo na rin ako ng tubig para sa tiyan namin ni Tatay Jomar. Nababahala kami kasi tulala talaga si nanay. Dilat na dilat lang ang mga mata tapos kumikibot-kibot ang bibig. Subalit, napakahina ng sinasabi. Kaya hindi talaga namin maintindihan. Nang pinahiga ko siya sa may banig, bumangon ito muli, sumandal sa may sulok ng dingding, at tumulala na naman. Ganyan na ganyan mismo ang posisyon niya sa ilalim ng puno nang mahanap namin, anak. Tulala na nakatitig sa ilog. Mabuti na lang talaga at hindi nilamon ng tubig ang kinalalagyan niya. Dahil kung nagkataon, ayoko na lang isipin. Ano po kayang gagawin natin, tay? Mukhang malala yata ang sumpong ni nanay ngayon eh. Tatawagan ko si kuya mo sa Jensen. Baka sakali may naitabi siyang pera. Kailangan nating ibalik sa doktor ang nanay mo. Sana nga meron. Hirap din po si na kuya eh. Sa ngayon siguro, hayaan na muna natin si nanay mo. Baka kasi magwala kapag pinilit nating humiga o ano eh. Basta, bantayan na lang natin palagi. Nanatili pong nakaupo si Nanay Erlinda sa may sulok noong umagang yon. Nakakatulog at naihihiga ang ulo sa kanyang tuhod pero napapabalikwas naman kapag sinusubukan naming ihiga. Kaya talagang hindi na lang namin ginalaw ni tatay. Sinubuan ko lang ng mag-almusal. Mabuti at kumain naman ng niluto kong lugaw na may tokwa. Nakaalis na si Tatay Jomar papunta sa pinapasukang palaisdaan nang hainan ko ng tanghalian si nanay. Natigilan nga lang ako nang ilapag ko ang mangkok ng ginisang gulay malapit sa kanya. Mas malakas at mas malinaw na kasi ang kanyang pagsasalita. Kain na po, Nay. Ginisang gulay ang niluto ko. Nay? Bago matapos ang taon, didilim ang langit. Uulan ng napakalakas. Magkakalit ang ilog. Babahain ng baryo. Tatangayin ng mga tao. Iligtas sa mga tao. Iligtas sa mga tao. Iligtas sa mga tao. Nay? Ano pong sinasabi niyong... Bago matapos ang taon, didilim ang langit. Uulan ng napakalakas. Magagalit ang ilog. Babahain ng baryo. Tatangayin ng mga tao. Iligtas sa mga tao. Iligtas sa mga tao. Iligtas sa mga tao. Humabog ang dibdib ko sa mga narinig, Miss Anne. Disyembre na kasi at malapit nang matapos ang taon. Nakakabahalang isipin kung
magkaroon man ng katotohanan ng sinasabi ni Nanay Erlinda. Subalit, natauhan din ako at naisip na wala lang sa sarili ang aking ina. Pinakain ko po siya, bagamat tuloy-tuloy lang siya sa sinasabi habang ngumunguya. Mga 4:00 ng hapon nang lumabas ako para magwalis ng bakuran. Isip kong ayos lang naman si nanay sa loob kasi hindi naman siya agresibo. Napansin ko pa ngang lumabas at tumayo-tayo sa may harap ng bahay. Hinayaan ko lang kasi kalmado naman. Bagamat salita pa rin ang salita ng mag-isa. Maya't maya ko lang nililingon para siguraduhin hindi nakakalayo. Ilang minuto ang lumipas, lumapit ang kapitbahay naming si Mang Eryong. Isa sa mga kapitbahay na nakakaunawa sa kalagayan ng Nanay Erlinda ko. Tinigil ko rin muna ang pagwawalis, tsaka lumapit sa kanilang dalawa. Didilim ang langit. Uulan ng napakalakas. Magkakalit ang ilog. Babain ang baryo. Tatangayin ang mga tao. Iligtas ang mga tao. Iligtas ang mga tao. Marian, kumusta ba itong nanay mo? Balita ko, 5:00 na ng umaga siya nahanap kanina eh. Tsaka mukhang hindi mabuti ang ayos niya ngayon ah. Yun nga ho Mang Eryong. Kanina pa siya tulala. Wala sa sarili. Tapos ayan, salita ng salita. Eryong, makinig ka. Ha? Erlinda, kumusta na ba ang pakiramdam mo? Makinig kayo sa akin. May sinabi sa akin ng mga taong kulay ube. May ibinulong sa akin ng kulay ube na tao. Bago matapos ang taon, uulan ng napakalakas. Aapaw ang ilog at babain ng lugar natin. Pagkasira, pagkawasa, pagkamatay! Marami ang mamamatay! Ha? Nay, tama na ho. Pasok na po tayo sa loob. Kailangan nyo nang magpahinga. Marami ang mamamatay! Kailangan nating iligtas sa mga tao! Kailangan lumayo lahat sa ilog! Lumayo tayo sa ilog! Mamamatay tayong lahat! Mamamatay tayong lahat! Sinubukan naming pakalmahin si Nanay Erlinda. Pero ayaw talaga niyang paawat. Nagtangka pa itong tumakbo. Mabuti na lang at saktong dumating si Tatay Jomar. Sa pilitan niyang pinasok si Nanay sa bahay at doon na namin hinayaang kumalma sa kanyang kwarto. Mahirap kasi ilang araw din ganoon si Nanay, Miss Anne. Paulit-ulit ang sinasabi niya tungkol sa malakas na ulan at malaking pagbaha. Nakakapagtaka kasi hindi naman kami binabaha dahil sa pag-apaw ng ilog. Oo, umaangat ang ilog kapag umuulan pero hindi naman umaabot sa mga kabahayan. Bihira lang din kung tamaan kami ng malakas na bagyo. Kaya naman, wala talagang naniniwala kay Nanay Erlinda. Si Tatay Jomar, si Mang Eryong, at ang iba pang mga taga roon, lahat sila ay iniisip na kathang isip lang ni Nanay ang kanyang mga sinasabi. Subalit, iba ang tumatakbo sa utak ko. Isang gabi, sinadya ko talagang pakinggan si Nanay na nasa loob ng kanyang silid. Nagsasalita na namang mag-isa si Nanay. Sino kaya talaga yung sinasabi niyang kausap niya? Sino kaya talaga yung mga taong kulay ube? Ayaw nila akong paniwalaan eh. Pero ayos lang.
Gagawin ko lang ang dapat kong gawin. Sasabihin ko lang ang mga kailangan kong masabi. Kailangan, Erlinda. Kailangan upang mas maraming makaligtas. Tibayan mo lang ang iyong sarili. Nasa likod mo lang kami. Nay, sinong kausap? Wala kayong kasama? Ang mga taong kulay ube, anak. Sinasabi nilang uulan ng malakas at babahain ng ilog ang baryo natin. Gusto nilang balaan ko ang mga taga rito. Ayaw nilang marami ang mamatay. Ay. Miss Anne, kinilabutan ako ng matauhang narinig ko rin ang sinasabi ni nanay na kakaibang boses. Di po talaga ako natahimik nung gabing yon, bagamat naisip ko rin baka guni-guni ko lang yon. Maya't maya pa nga akong napapalingon sa kung saan-saan at baka makita ko sila. Nang matapos kong asikasuhin si nanay, ay naglatag na ako ng banig sa sahig. Kailangan kong matulog ng maaga kasi bisperas na ng Pasko kinabukasan. Ang kaso, imbis na mahimbing, ay nasadlak lang ako sa isang bangungot. Bago matapos ang taon, didilim ang langit. Uulan ng napakalakas. Magagalit ang ilog. Babahain ang baryo. Tatangayin ang mga tao. Sino kayo? Ano kailangan niyo sa akin? Nasaan ako? Nay! Tay! Iligtas niyo ang mga tao. Iligtas niyo ang mga tao. Iligtas niyo ang mga tao. Ano ba kasing... Iligtas niyo ang mga tao. Iligtas niyo ang mga tao. Teka, mga tao, kulay ube ang mga balat. Huwag niyo sabihin. Iligtas niyo ang mga tao. Iligtas niyo ang mga tao. Huwag kayo lalapit. Huwag kayo lalapit sa akin. Diyan lang kayo. Wag! Wag! Habol hininga kong bumangon. Dumikit sa utak ko ang itsura ng mga taong kulay ube. Kamukha lang din sila ng pangkaraniwang tao ngunit nangungulay ube o talong ang maraming bahagi ng balat. Malalalim din ang kanilang mga matang tila walang buhay. Takot na takot ako. Kasi totoong-totoo talaga ang pakiramdam ko sa panaginip kong yun. Lumabas ako ng kwarto. Nakita ko si nanay na pinapakain ni tatay. Dumiretso muna ako sa kwarto nila tapos ay pinuntahan ko ang mga gamit ni nanay. Lumapit ako sa kahon na kahoy kung saan nakatago ang kanyang kwaderno. Ito ang kwaderno kung saan niya sinusulat ang lahat ng kanyang mga nakikita at naririnig. Kabado kong kinuha ang kwadernong yon at binuksan. Nanginginig na binuklat ang mga pahina. Kitang-kita ko roong nakaguhit ang mga taong kulay ube. Oo, hindi maayos ang pagkakaguhit gamit ang ballpen na asul at krayolang kulay ube. Pero kuhang-kuha naman ito ang itsura ng mga nakita ko sa panaginip. Tay! Oh anak, anong ginagawa mo sa kwarto namin? Dumiretso ka kasi agad doon paglabas mo sa kwarto mo eh. Halika na, kumain ka na at lalamig itong pandesal. Tay, tama kayang akala natin? Tama kayang nasa isip lang ni nanay yung mga sinasabi niya? Ha? Anong ibig mo sabihin? Kasi
Tay, parang naririnig ko rin ang mga bumubulong kay nanay. Tapos, nakita ko sila sa panaginip ko. Seryoso ba yan, Marian? Opo. Kaya nga po ako dumiretso sa kwarto nyo. Kasi tinignan ko ang notebook ni Nanay Erlinda. Ayun, pareho nga po kami nang nakikita. Hindi maganda to. Po? Nakakatakot. Baka sinusumpong ka na rin ng sakit ng lolo at nanay mo. Tay naman eh. Hindi ako nag-iilusyon. Totoo ang sinasabi ko. Sigurado ka bang hindi guni-guni yan, anak? Hindi po. Kita mo na? Anak, huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Baka pati ako masirahan na rin ng bait kung pareho kayo magkakaganyan. Kita kong nabahala ng husto ang Tatay Jomar sa sinabi ko, Miss Anne. Kaya hindi ko na lang ipinilit ang pinupunto ko. Sa halip ay sinubukan ko na lang isantabi ang mga bumabagabag sa utak ko. Bagamat wala pa rin sa sarili ang ilaw ng aming tahanan, nairaos naman po namin ang Noche Buena. Nakapagsimba at nagsalo sa konting mga handang kinaya ng ipon namin. Masaya rin kasi dumating ang mga nakatatanda kong kapatid galing Jensan at Cotabato. Napag-usapan na rin naming dadalhin na sa doktor si nanay pagsapit ng Enero. Subalit, walang nag-akalang babasagin ng malagim na pangyayari ang aming Pasko. Desyembre 25, umulan ng malakas sa lugar namin. Ba't ba biglang sumama ng ganito ang panahon? Sarado niyo na mahigi mga bintana at pinto. Bilis! Paskong Pasko, ganito ang panahon. Ito na ang sinasabi ng mga taong kulay ube! Ito na ang pagkawasak ng baryo natin! Ay, kailangang lumayo sa ilog! Kailangang mailigtas sa mga tao! Kailangang mailigtas sa mga tao! Mariosep! Erlinda! Pabalik ka rito! Erlinda! Hoy! Nay! Saan kayo pupunta? Nay! Ililigtas ko ang mga tao! Ililigtas ko ang mga tao! Gulat na gulat kaming mag-anak sa ginawa ni Nanay Erlinda, Miss Anne. Agad namin siyang hinabol ni na tatay at ng mga kapatid ko. Subalit, mabilis siyang nawala sa aming paningin. Mahirap kasing makita ang paligid dahil sa napakalakas na hangin at ulan. Hinanap namin siya ng hinanap pero wala talaga. Sinuyod na namin ang buong barangay at maging ang mga karatig baryo pero wala pa rin. Hanggang sa makarating kami sa ilog. Nanlaki ang mga mata namin nang mapansing napakalakas ng bugso nito. Higit na mas malakas sa karaniwan. Kaya naman, pinag-ibayo pa namin ang paghahanap kay nanay. Marian! Hindi niyo pa rin ba nahahanap si Erlinda? Hindi pa rin po, Manong! Napakasama na ng panahon. Humahapaw na ang ilog. Kailangan na nating umalis. Pero, Mga Ryong, hindi kami pwedeng umalis nang wala si nanay! Makinig kayo, Marian. Lumikas na tayo. Bilisan niyo na! Dumarami na ang mga nagsasabing sumama na kami sa paglikas. Pati na ang mga taga-barangay hall pero sadyang ayaw naming sukuan ang paghahanap kay nanay. Masakit sa dibdib kasi walang pwedeng tumulong sa amin. Lahat ay abala sa pagsagip sa kani-kanilang mga sarili. Sa kasamaang palad, hindi nga po namin nahanap si Nanay Erlinda noong araw na yon, Miss Anne. Lumipas muna ang ilang araw bago kami may natanggap na balitang meron daw natagpo ang iilang bangkay na inanod ng ilog.
naroroon ilang kilometro mula sa amin. Kaya't hindi na kami nagpatumpik-tumpik ni tatay. Agad naming pinuntahan ang nasabing lugar. Eto na yan. Eto na yung mga nahanap ng mga bangkay. Sana wala dyan si nanay. Sana buhay pa nanay Erlinda ko. Hindi siya to. Sir, ito ho ang kasunod. Teka. Mahabaging langit. Hindi. Hindi, hindi, hindi. Hindi. Nay! Nay! Bumungad nga po sa amin si Nanay Erlinda sa loob ng isa sa mga body bag. Nangungulay ube dahil sa lamig at pagkalunod. Katulad ng iba pang mga bangkay na nakuha mula sa ilog. Katulad ang mga itsura sa mga taong kulay ube sa bangungot ko. Miss Anne, sinalubong namin ang bagong taon na puno ng hinagpis. Sa katunayan, hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nakaaahon mula sa pangungulila kay nanay. Mula rin po noon ay madalas na akong nakakarinig o nakakakita ng mga bagay-bagay na hindi naririnig o nakikita ng iba. Hindi ko alam kung may hiwaga bang kakabit ito o sadyang minana ko lang ang karamdaman ng aking nanay Erlinda. Kaya siguro, tatanungin ko na lang kayo ng inyong mga listener, Miss Anne. Sa palagay niyo po ba, totoo ang mga taong kulay ube? Totoo nga bang may hiwaga sa nangyari kay nanay o talagang dala lang ito ng karamdamang nakadikit sa aming angkan? Paki-comment na lang po ang inyong mga opinyon. Umaasa akong makatutulong ang mga ito upang ako'y maliwanagan. Salamat po sa inyo. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Nasli, Nancy, Marilyn Fortes, Brian Olson, Jeneline Suarez, April Joy Eduardo, Sarah G. Nahara, Annabel Salva, Geraldine Villacampa, Aga Fernando. Magbabasa naman tayo ng pinakamagagandang comments mula kina Charlene May Ladok at Mir. Sabi ni Charlene May, "Good afternoon. Sobrang ganda po talaga ng stories dito. Di ako nagsisisi na pinakilala ko to sa family ko. Halos araw-araw nilang pinakikinggan to at pag wala pang bago, minsan inuulit nila ang mga compilation. Ako naman po every night, ito talaga yung pampatulog ko. Nakaka-relax, super. Ang weird daw ng hobby ko, sabi ng iba kong friends, kasi horror stories pampatulog ko. More power po sa channel na ito." Sabi ni Mir, "Ang gaganda po ng mga kwento. Maraming salamat po sa inyo. God bless Takip Silim at Sitio Bangungot. And since New Year naman, I would like to take this opportunity to read this
very inspiring message na natanggap ng ating resident Lilia ni Miss Steffi. Meron po nagpadala sa kanya ng message. I am not sure kung gusto niyang magpa-mention ng pangalan pero tawagin na lang po natin siyang CVE. Hello po, narinig ko name niyo sa kwentong Takip Silim. Avid listener po ako ng Spotify since ma-launch siya sa Spotify. Actually, I'm a stroke survivor and looking for a podcast na may mga different voices. Yung action theme like noong una sa radyo. Then I bumped into KTS. Marami na ang natry ko na podcast like this is where he mentioned some names, hindi ko na babanggitin. At marami pang iba. Pero yung sa inyo ang nangibabaw. Morning till night, naka-play si Spotify. Pag naubos ko na yung mga episode, balik ulit ako sa Buhayang Aswang. Anyways po, just dropping by to show my support. Merry Christmas and ingats, Ma'am Lilia. Thank you so much. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito ang inyong lingkod, Miss Anne. Nagpapasalamat.